Hi guys! In this video, I will discuss bank reconciliation pa din. Pero book to bank method naman. So para mas madaling maintindihan ang book to bank method, dapat naintindihan nyo muna yung adjusted balance method. Sa adjusted balance method kasi, di ba yung book balance and bank balance are brought to a correct cash balance. So, ito yung adjusted book balance and adjusted bank balance. Kaya yung mga book reconciling items, ito yung credit memos and debit memos, ay inia-adjust natin sa book balance. So, or inire-reflect natin para makuha natin yung correct cash balance or yung adjusted book balance. Kasi, yung mga credit memos and debit memos, yan ay recorded sa libro ni bank, but not recorded sa libro ni book. So, since recorded na yan sa libro ni bank, sa libro ni book, hindi pa yan naka-record. Kaya, inia-add natin ang credit memos and inileles natin yung debit memos para makuha natin yung correct cash balance. Pagdating naman sa bank balance natin, inia-adjust naman natin or inire-reflect or inire-record naman natin yung mga bank reconciling items. Ito naman yung deposit in transit and outstanding checks. So, para makuha natin yung adjusted bank balance or yung correct cash balance. Nga pala, yung book balance dyan and yung bank balance dyan, yun yung mga unadjusted balances nila. So, kaya ito, yung credit memos and debit memos, yan ay book reconciling items. So, inia-adjust natin yan para makuha yung adjusted book balance. Sa bank balance naman, yung deposit in transit and outstanding checks, yan naman yung mga bank reconciling items. So, pag sinabi nating bank reconciling items, pagdating sa libro kasi ni book, recorded na yan. Pero pagdating kay bank, hindi niya pa yan na ire-record. So, ibig sabihin, kung kay bank ay hindi pa recorded, pero kay book ay recorded na yan, kaya inia-adjust natin kay bank. So, kaya ang tawag ay bank reconciling items. So, para makuha natin yung adjusted bank balance or yung correct cash balance. Pwede nyong balikan yung videos ko ng Bank Recon Part 1 para sa mga reconciling items. And yung Part 2 naman para sa adjusted balance method. So, kaya binabalikan natin yan, yung adjusted balance method, mas madali nyo kasing maiintindihan yung book to bank and yung bank to book kapag naintindihan nyo yung adjusted balance method. Kasi dyan tayo magbabase para hindi kayo malito pagdating sa book to bank and bank to book method. Kapag book to balance method kasi guys, ito yon, book to bank bank method. Kapag kasi book to bank balance method guys, the book balance is reconciled with the bank balance. So, ibig sabihin, from dito sa book balance natin na unadjusted, so, ang kukuhanin natin ay yung unadjusted bank balance or yung bank balance niya. So, sa dalawa, book and bank, ang susundin natin ngayon dito ay kung ano yung na-record ni bank. Okay, so ito yung kukuhanin natin, yung unadjusted bank balance. So mag-start tayo from dun sa book balance or yung unadjusted book balance. So para mas maging madali ito, ang tatandaan lang natin, since si bank ang susundin natin, ito yung susundin natin. Ano ba ginawa ni bank? Ni-record niya yung credit memos and debit memos. But hindi niya pa na-i-record yung deposit in transit and outstanding checks.
So, ibig sabihin sa dalawa, ang susundin natin ay yung kay bank. Kaya, pag nagawa tayo ng format, yung formula ng book to bank, so mag-start tayo dito sa book balance. Okay? So, ito yon. Dito yon. Ito yon yung book balance. So, ngayon, i-adjust natin yan para makuha natin yung bank balance. So, pag in-adjust natin yan, itong bank balance, ito yung magre-reflect dapat sa dulo, bank balance. So, gagawin natin itong guide, itong adjusted balance method. Kasi alam natin kung sino yung nag-record at hindi nakapag-record, di ba? So, kung, let's say dito, from book balance, sinasabi natin, ang credit memos and debit memos ay hindi na-record ni book, pero ang na-record, ang nakapag-record niyan ay si bank. So, sino yung susundin natin? Si bank. So, ibig sabihin, i-record natin yan. So, from book balance, since hindi niya na i-record yung credit memos and debit memos, at ang susundin natin ay si bank na i-record niya yan. So, kaya ang gagawin natin, i-add natin yung credit memos and ima-minus natin yung debit memos. So, anong mapansin? Walang pinagkaiba do sa adjusted balance method, no? Kasi, yan ay na-i-record ni bank na hindi na i-record ni book. So, sino yung susundin natin? Si bank. So, since kay book, hindi niya na i-record, kaya kailangan niyang i-add ang credit memo at kailangan niyang i-less ang debit memo. Okay? So, pagdating naman dito sa bank reconciling items, so itong deposit in transit and yung outstanding checks, ano sabi natin? Yan ay bank reconciling items kasi na-i-record yan ni book pero hindi na-i-record ni bank. So, since book to bank tayo, sino ang susundin natin? Si bank. So, ibig sabihin, ito yung gagawin natin dapat. Hindi dapat yan mag-reflect or hindi dapat siya ma-i-record kasi ang sinusunod natin ay si bank. Dahil kay bank, hindi niya yan na-i-record. So, ba't ano nangyari? Si book, ine-record niya yan. So, ibig sabihin, yung deposit in transit, itong deposit in transit and outstanding checks, sinama niya na dito sa book balance. Ano sabi natin? Dapat hindi yan i-record. So, kung kasama na yan sa book balance dahil na-i-record na yan ni book, so i-reverse natin sila. So, instead na i-add mo yung deposit in transit dun sa adjusted bank balance, kasi yun yung correct, di ba, yung kinukuha natin. But dito, ang sinusunod natin ay yung ginawa ni bank. So, since naisama ni book yan dito sa book balance, so dapat hindi yan i-record. So, ang gagawin natin, instead na i-add, ima-minus natin yung deposit in transit. Bakit ima-minus yung deposit in transit? Kasi naisama yan ni book, na-i-add niya yan, pero si bank hindi niya yan isinama, hindi niya pa yan na-i-record. So kaya, i-less natin yung deposit in transit kasi hindi pa yan na-i-record ni bank at siya yung sinusunod natin. So pagdating naman sa outstanding checks, so 'di ba sabi natin, yan ay bank reconciling item, na i-record na yan ni book, meaning na i-deduct niya na yan dito sa book balance. Pero si bank, na i-deduct niya na ba yan? Hindi pa. So, sino ang susundin natin? Si bank. Since na i-deduct na yan ni book dito sa balance niya, so i-reverse natin, i-add back natin. So, kaya i-add natin yung outstanding checks. Bakit? Kasi si bank, hindi niya pa yan na-i-less. Pero na-i-less na yan ni book. So, kaya kung ang susundin ay si bank, so i-add back natin, idagdag natin yung outstanding checks. Kaya plus siya. So, ano mapapansin? Dito, pagdating sa bank reconciling items, baligtad yung sign. Dito, plus sa adjusted, ang deposit in transit, while yung outstanding checks natin dyan ay deduction. Pero pagdating sa book to bank, ang deposit in transit ay deduction, ang outstanding checks ay plus. Bakit? Kasi ang sinusunod natin ay yung kay bank. Since hindi niya pa yan na-i-record at na-i-record na ni bank, tatanggalin natin sila. So kaya yung add, yung plus, magiging minus. Yung minus, magiging plus.
So, para makuha yung bank balance. So, yan yung format natin pagdating sa book to bank. Okay, so kaya ang nagiging base, ang ginawa nating basis ay yung kay adjusted balance method. So, meron lang tayong binaliktad, no? Kasi yung mga recorded kay book na hindi pa na-record ni bank ay tatanggalin natin kasi ang sinusunod natin ay yung kay bank. Yung na-record naman ni bank, kailangang i-reflect natin kasi pagdating kay book, hindi niya pa yan na-record, so ang susundin natin ay yung kay bank. Kaya, i-record natin. So, kaya dito sa credit memos and debit memos, walang pinagkaiba. Okay, so para makuha yung bank balance. So, yan yung tinatawag natin na book to bank method. Ito guys, isa pang way para mas madaling maintindihan bakit ganun yung formula pag book to bank method. Okay, so ito tingnan nyo muna, ito yung formula or format na makikita nyo dun sa libro natin, Intermediate Accounting Volume 1 ni Sir Valix and Sir Peralta. So book balance plus credit memos plus outstanding checks minus debit memos minus deposit in transit equals bank balance. So, tandaan lagi ito yung mga unadjusted book balance. So, ang kinukuha din natin is yung unadjusted bank balance. Okay? So, yan o, yun yung format. Pag tiningnan nyo yan, ito yung adjusted balance method. Yung format na binigay ko sa inyo, yung meron ka ditong book, tapos ito yung kay bank. Okay? So, mag-start muna dito tayo doon sa balance. Itong balance na to, ito yung mga unadjusted balance. So, ito yun. Ibig sabihin, itong book na to, ito yun. So, ibig sabihin, itong bank balance na kinukuha natin na unadjusted, ito yun. Ito yun. So, ibig sabihin, ito yung pinapakuha sa atin na unadjusted bank balance. Okay? So, pag ginamit natin yung adjusted balance method, pwede para makuha natin yung unadjusted bank balance. So, ang gagawin mo lang, plus credit memo, di ba kay book pa rin yan, minus debit memos kay book deduction, then yung plus deposit in transit, kay bank yan, addition, minus outstanding checks kay bank din, deduction. So, pag nakuha na natin yan, ito na yung adjusted cash balance. So, tatandaan ninyo, kung magkano yung nasa book, ganun din yung kay bank. Dapat yan, equal sila. Okay? So, kaya pag tiningnan nyo, yung book to bank, so dito tayo mag-start sa unadjusted balance. So, ang gagawin muna natin, kuhanin muna natin yung adjusted cash balance. Pag nakuha mo yung adjusted cash balance, tandaan mo na sila ay dapat ay equal ng adjusted cash balance din ni bank. Okay, so kung magkano yung nandito, yun lang din yung amount na nandito. So, once na nakuha mo na yung amount na nandyan, yung adjusted cash balance, so ang gagawin mo na magwo-work back ka para makuha mo naman yung unadjusted bank balance. Kaya lang, once na nag-work back ka dyan, from dito sa ilalim, papunta dito sa taas, ano mangyayari? Yung mga signs, ito yung minus magiging plus, yung plus magiging minus. Kaya pag tiningnan mo yung formula dyan, so book balance, ito yon, book balance. Plus credit memos, ito yon, plus credit memos. Minus debit memos, ito yon, minus debit memos. Kaya pag nakuha mo yung adjusted cash balance yan, ito din, same lang sila. Tapos, yung minus magiging plus. Ito, yung minus magiging plus. So, ibig sabihin, pag winork back, tong outstanding checks, magiging plus. O, tingnan mo, plus outstanding checks, ito yon. Tapos, plus to magiging minus yan para makuha yung bank balance natin. So, minus deposit in transit, ito yun, minus deposit in transit para makuha
yung bank balance or yung unadjusted bank balance. So kaya pwedeng nyong kuhanin yung bank balance unadjusted using adjusted balance method din. Or pwede ring naman gamitin nyo na tong formula natin, yung format na book to bank. So kahit ano naman dyan sa dalawa, pwede nyong gamitin. Ang mahalaga lang dyan, dapat kasi alam nyo yung mga book reconciling items and bank reconciling items at kung kailan sila ipa-plus at kailan sila ima-minus. Okay? The cash records of Company X show the following for the month of January. So ito yung kay Company X, ito yung book, no? So, ito yung naka-record kay Company X. So, meron siyang cash receipts of 150,000. Yan yung 60, 20, 30, and 40. Meron siyang cash disbursements of 100,000. So, 5,000, 10,000, 18,000, 2,000, 37,000, and 28,000. So, pwede nyo i-check nyo din. I-add nyo kung tama ba ng 150 and 100,000. So, kaya pag tinignan natin yung cash in bank na T-account natin, meron kang debit na 150 kasi ang cash receipts ay naka-debit sa cash in bank natin and credit yung cash disbursement of 100,000. So, ibig sabihin, ang balance natin ay 50,000. 150 minus 100,000 equals 50,000. Yun yung unadjusted book balance. Kaya sabi niya, the balance of the cash in bank on the depositor's book is 50,000. Okay? So, i-compare natin ngayon yan dun sa bank statement. So, para makita natin yung mga book and bank reconciling items. Okay? So, ito naman yung bank statement. So, may makikita naman kayong date, check, number, withdrawals, deposit, and yung balance. So, dito naman, makikita nyo naman yung deposits dito ay naka-credit kasi ang kinikredit nung bank ay yung name nung entity, yung kay Company X. Pag dinebit niya si Company X, ibig sabihin yung deduction or yung mga withdrawals. Okay? So, kung nag-issue ng check at na-present kay bank, so, idinideduct ni bank yun sa account ni Company X. So, kaya sa kanya naman, ang unadjusted bank balance na naman ay 84,000. So, paano nakuha 84,000? May deposit na 60,000 minus 5,000 na withdrawals, 10,000, 18,000, plus 20,000 minus 2,000 plus 30,000 plus 15,000 minus 5,000 and minus 1,000. So, total of 84,000. So, since ang gagawin natin ay book to bank, so dapat ang mag-reflect dun sa dulo na bank balance natin ay 84,000. So, titingnan natin yan, katulad pa rin yan ng adjusted balance method. So, i-compare natin yung naka-record kay book tsaka yung naka-record kay bank. So, para makita natin yung mga reconciling items. So, since book to bank yan, so mag-start muna tayo dun sa balance per book. So, ito yung magkano yung unadjusted book balance. So, dito mag-start tayo sa 50,000. Okay? So, 50,000. So, ito yun. Pag tinignan natin yon, ito yon, 50,000. Okay? Tapos, plus or minus nung mga reconciling items. So, isa-isahin muna natin, hanapin natin kung ano yung mga na-i-record ni book na hindi na-i-record ni bank at yung na-i-record ni bank na hindi naman na-i-record ni book. Okay? So, dito, unahin muna natin yung cash receipt. So, hanapin muna natin yung 60,000 na cash receipt, dapat yan ay nasa deposit. 60,000. So, tingnan natin, mayroon ba 60,000? Ito yun, 60,000. So, ibig sabihin, recorded kay book, recorded din kay bank. So, hindi siya reconciling item kasi pareho nilang na-i-record. Okay? Next, yung susunod ay 20,000. So, tingnan naman natin kung meron 20,000 din dito sa deposit. So, ito meron namang 20,000. Okay, so recorded din kay bank. Then, 30,000. So, tingnan natin kung merong 30,000 dito sa deposit. Merong 30,000. Ito yung 30,000. Okay, so recorded din kay bank. Then, 40,000. So, tingnan natin yung 40,000. Meron bang 40,000 dito? Sa deposit, wala. So, ibig sabihin na i-record yan ni book, hindi na i-record ni bank.
So, anong tawag dyan? Yan ay deposit in transit. Okay? So, kung deposit in transit yan, so pag ginawa natin dito sa book to bank, so pag nilagay natin dito, so since yan ay recorded ni book, pero hindi na i-record ni bank. So, ano sabi natin? Sino susundin natin? Si bank. Hindi yan na i-record ni bank. Pero naisama ni book yan, na i-record ni book. So, sino susundin natin? Si bank. So, since hindi niya yan na i-record at hindi na i-record ni bank, pero na i-record ni book. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yan. So, minus. Dito yan. So, kaya minus, ano tawag dyan? Deposit in transit. So, dito, minus deposit in transit. So, magkano yung deposit in transit natin na yan? So, ito ay magkano? 40,000. So, 40,000. Okay. So, minus 40,000. Okay. So, ito na yan. So, yung 40,000. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung mga nasa cash receipts ni Company X. Sunod naman natin hanapin yung mga nasa cash disbursement. So, ibig sabihin, ito naman yung mga deduction sa cash in bank ni Company X. So, pag tinignan natin sa bank statement, yan yung mga withdrawals. So, check 721,500. So, check 721,500. Ito, nandito. So, ibig sabihin, recorded kay bank, recorded kay book. So, check number 722, 10,000. So, 722, 10,000. 722, 10,000 na i-record na bank, recorded kay book. Okay? So, recorded kay book. Next ay 18,723. Check number 723. 18,723. So, ito din, na i-record din ni bank. So, na i-record ni book. Okay. 724, 2,000. So, 724, 2,000. So, ito din, nag-reflect na kay bank. So, okay siya. So, na-record ni book, na-record ni bank. Check number 725, 37,000. 37,000. So, meron ba tayong makikita na 37,000? Wala. So, ibig sabihin, yan ay reconciling item. So, itong 37,000, since yan ay cash disbursement, ibig sabihin, recorded as deduction na ni Company X, pero hindi pa nagre-reflect kay bank. So, ano tawag dyan? Outstanding check. Okay? So, ibig sabihin na i-deduct na yan ni book, pero hindi pa na i-deduct ni bank. Okay? So, pag book to bank, sino yung susundin natin? Ang susundin natin ay si bank. Okay? So, anong ginawa ni bank dyan? Na-i-record niya na ba yan? Na-i-deduct niya na ba yan? Hindi pa. Pero, si book, anong nagawa niya? Na-i-deduct niya na. So, since ang susundin natin ay si bank, so, ang susundin natin, hindi pa yan dapat i-deduct. Pero since na-i-deduct na yan ni book, so, ang gagawin natin ngayon dyan ay i-add back natin. So, outstanding checks, anong number yung check number na yan? Check number 725. So, check number 725. Check number 725. Okay. So, magkano daw? So, magkano yan? So, yan ay 37,000. So, ang gagawin natin, plus 37,000. So, 37,000. Okay. Okay. So, yan. Ibig sabihin, ito na i-record, na i-adjust na natin dun sa bank record natin. So, next, 28,726. So, 726, 28,000. So, magkano 28,000? So, meron ba ditong 28,000? Sa withdrawals, wala din. So, ibig sabihin, ano din yung 28,000 na to? Na i-record as disbursement, deduction na ni book ni Company X, pero hindi pa yan nagre-reflect as withdrawal kay bank. So, ang tawag pa rin din sa kanya, outstanding checks. Okay? So, kaya pagdating dito, i-add lang din ulit natin. So, yan ay plus outstanding checks.
Okay? So, check number 726. So, magkano daw? So, 726, yan ay 20, magkano? 28,000. So, 28,000. So, 28,000. Okay? So, yan. 28,000. Okay. So, inad lang ulit natin yan. Bakit natin inad? Kasi si book na i-deduct niya na yan. Pero si bank, hindi niya pa yan na i-deduct. So, i-reverse natin, add back natin. Kasi ang susundin natin ay si bank. So, since ito, naitingnan na natin lahat ng cash receipts and cash disbursement doon sa libro ni Company X. So, tingnan naman natin yung mga na-i-record ni bank pero hindi na-i-record ni entity ng company. So, since may mga check na yan, so yung mga walang check na lang, yun yung wala doon sa record ni Company X. So, 5,000, ito, nakalagay 15,000 CM, 5,000 RT, 1,000 SC. So, dito nakalagay din, yung 15,000 daw, itong 15,000 na to, is credit memo. Sabi dyan, the following data are gathered in connection with CM and DM appearing on the bank statement. So, the CM of 15,000 on January 26 represents proceeds of note collected by the bank in favor of the company. Okay? So, yung 15,000 ay nai-record na ni bank pero hindi pa nai-record ni book. So, yan yung book reconciling item, credit memo. So, anong susundin natin? Ang susundin natin ay si bank, 'di ba? So, nai-record yan na ni bank pero hindi pa nai-record ni book. So, since yan ay hindi pa nag-reflect kay book, dapat ay i-record niya. So, yan ay collection. So, proceeds of note collected by the bank. So, hindi pa yan na i-record ni book. So, pero na-i-record na yan ni bank, nadagdag niya na yan sa kay Company X. So, kaya naka-credit yan sa kay Company X. So, yan yung deposit credit memo. Kaya pagdating dito sa bank record natin na book to bank, so ang gagawin natin, so idadagdag natin yan sa kay book. So yan ay plus credit memo. So magkano yung credit memo natin na yan? 15,000. So plus kasi idadagdag natin yan kasi inad yan ni bank doon kay Company X pero hindi pa na-i-record ni Company X. Okay? So next is yung 5,000 na RT. So ano yung RT? Return check. Okay? So ito ay nasa withdrawal. So na-i-record na yan ni bank as deduction kay Company X. So sabi dyan, the RT of 5,000 represents check of customer deposited previously but returned by the bank because of no sufficient fund. So yan naman ay debit memo. So yan ay recorded na kay bank pero hindi pa na-i-record ni book. So since book to bank tayo, ang susundin natin ay kay bank. Anong ginawa na ni bank dyan? Niles niya na yan kay Company X. Kaya ililes na natin dito kay book. So minus yung debit memo as return check. Okay, so return check. So magkano? Minus 5,000. So minus 5,000. Okay. So next is 1,000 na SC. Ano yung SC? Service charge. So yan ay na-i-deduct na ni bank pero hindi pa na-i-deduct ni book. So, sino ang susundin natin? Si bank. So, na-i-deduct niya na yan kay Company X. So, kaya pagdating dito sa bank record natin na book to bank, kailangan i-deduct natin dun kay book. So, ano pa rin yan? Yan ay debit memo. So, yung debit memo na yan, ayan ay para naman sa service charge. Yung isa kanina, return check, yan yung NSF na i-deposit niya, pero yung pala no sufficient fund. So, ito naman, service charge.
So, pagdating dito sa service charge, so kung service charge yan, deduction din. Okay? So, dito i-less natin yung 1,000. Okay? So, meron pa ba na nai-record si bank na hindi nai-record ni book? Wala na. So, pag tinignan natin, lahat ay nai-reflect natin na. So, para makuha na natin, ito na yung magiging balance per bank. Okay, so ito dapat ang lalabas dyan ay magkano dapat? 84,000. O, tingnan natin, pag tinignan natin dito, pag tinignan natin yung total nito. Okay, so paano ba ito total? Ito, so plus, ito, tsaka ito, and 15,000 plus, minus 5,000, minus 1,000. So, tingnan natin. Ayun, 84,000. So, tama bang 84,000? So, ito yung balance per bank natin. So, 84,000. So, tama. So, yan yung book to bank. So, book to bank. Okay? So, ganyan lang siya, guys. Basta, alam ninyo kung kailan siya ipa-plus at ima-minus. Kaya maraming nalilito pag book to bank na and bank to book. Kasi, di ba yung meron tayong ginagawa na minus sa adjusted, but pagdating dito nagiging plus. Or plus sa adjusted, dito nagiging minus. So, basta tandaan ninyo, pag book to bank, ang sinusunod natin ay kung ano yung nai-record ni bank. Kasi pag bank to book naman, ang isusundin naman natin ay kung ano yung nai-record ni book. Okay? So, ganyan lang yung book to bank. So, bigay pa tayo ng another example problem. So, yung nasa multiple choice naman. Another example ng book to bank. Okay? So, what amount was reported as cash balance per bank statement? So, ang tinatanong magkano daw yung cash balance per bank statement, kung magkano yung cash na nai-record ni bank. So, kaya ang gagamitin natin ay book to bank. Okay? So, but mamaya, pwede rin natin gamitin yung adjusted balance method. But unahin muna natin ditong book to bank kapag ang ginamit natin ay book to bank. So, ibig sabihin, ang susundin natin ay kung ano yung nai-record ni bank. Okay, so Able Company received the bank statement for the month of March. However, the closing balance of the account was unreadable. So, attempts to contact the bank after office hours did not secure the desired information. So, February 28 book balance. So, dito tayo mag-start. So, magkano daw yung book balance? Ang book balance daw ay 1,460,000. Okay, 1,460,000. So, ngayon, i-adjust natin yung mga credit memos, debit memos, deposit in transit, and outstanding checks at kung meron nga palang error. Okay? So, pag merong error, guys, ang tatandaan, kung ano yung ginawa ni bank, kahit siya yung nagkamali, so ang susundin natin kung ano yung na-record niya, kahit na error pa yon ni bank. Kasi ang ginagamit natin ay book to bank. Okay? So, unahin muna natin, note collected by bank, 100,000. Ano to? Credit memo. Pag credit memo, na-record na ni bank yan, pero hindi pa na-record ni book, kaya i-add natin. So, credit memo, magkano? 100,000. Ano yung credit memo na yan? Collection nung note. Diba? So, collection of notes. Okay. Next, interest earned on notes. So, 10,000. So, credit memo din yan. So, naidagdag na yan ni bank, pero hindi pa yan na i-record ni book. Kaya, idadagdag natin plus 10,000. Okay. NSF check of customer, 130,000. Ano yan? Debit memo yan. Na-i-deduct na yan ni bank, pero hindi pa na-i-deduct ni book. So, ang susundin natin si bank. I-deduct na natin yan. So, yan ay debit memo NSF. Okay? So, magkano? 130,000. So, deduction. Okay? Next, bank service charge on NSF check, 2,000. Ano din yan? Yan ay debit memo. So, minus debit memo. So, ayan naman ay service charge. So, magkano daw? 2,000 deduction din.
Next, other bank service charge, 3,000. So, yan din ay debit memo. So, minus debit memo. So, other service charge. So, magkano daw? 3,000. So, deduction din siya. Okay. Next, outstanding checks of 200,000. So, ano yung outstanding checks? Yan ay idinidak na ni book, pero hindi pa yan na-ideduct ni bank. Sino susundin natin? Si bank. So, kung na-ideduct na yan, natanggal na ni book yan, yung 200,000. So, anong gagawin natin? Add back natin. Idagdag natin kasi hindi mo yan dapat i-deduct kasi hindi pa yan nababawas ni bank. So, outstanding checks, 200,000 plus yan. Okay? Deposit of February 28 placed in night depository, 85,000. Yan ay deposit in transit. Yan ay ano naman, na idagdag na ni book sa cash in bank niya, pero hindi pa yan na idadagdag ni bank. So, sino ang susundin natin? Si bank. So, naidagdag na ni book yan. So, ano gagawin natin? Tanggalin mo kasi hindi pa yan nadagdag ni bank. So, minus deposit in transit of 85,000. Okay? So, yan yung magkaiba no pagdating sa adjusted balance method. Yung outstanding checks ay deduction, but dito plus. Ang deposit in transit ay plus sa adjusted, dito minus. And next, check issued by Axel Company charge to Abel's account. Ito, error yan. Okay? Pagdating sa error, guys, ang susundin natin, since book to bank, ang susundin natin ay si bank. Kung error ni bank yan, ang gagawin natin, ire-record pa rin natin siya as if talagang may error din si bank. Kung ano yung ginawa ni bank. Okay? Kasi book to bank to. So, anong ginawa niya daw? Check issued by Axel Company. Charge to Abel's account. So, inisyong check ni Axel, pero ang nagawa ni bank ay na-ideduct kay Abel. So, sino yung entity natin? Si Abel. So, ibig sabihin na i-deduct na yan ni bank. Pero hindi yan dapat i-deduct. Diba? Kasi error yan eh. Pero since book to bank yan, so susundin natin kung ano yung ginawa niya. So, ano ginawa ni bank? Dineduct niya sa Abel's account. So, minus din natin yan. Minus 20,000. So, minus natin kasi dineduct niya kay Abel, pero dapat yun kay Axel. Okay? So, pag error, guys, huwag kakalimutan, pag book to bank, kahit yan ay error ni bank, susundin mo kung ano ginawa ni bank. Kung ano, kahit mali ni bank yan, so susundin mo siya. So, naideduct niya yan, kaya ma-minus natin. So, magkano yung cash balance per bank statement? So, 1,460,000 plus 100,000 plus 10,000 minus 130 minus 2,000 minus 3,000 plus 200,000 minus 85,000 minus 20,000. So, equals 1,530,000. So, ito yung bank balance. So, ang sagot dito ay letter B. Okay, so book to bank. So, pero dito, actually, pwede nating gamitin din yung adjusted balance method. So, try natin, no? So, dito na lang ako magsusulat ng adjusted balance method. So, pag adjusted balance method, so, lalagay ko na lang muna dito, ito yung kay book, and then ito yung kay bank. Ito, di ba yung balance nila? Ito yung unadjusted balance. So, kung magkano yung nandito, yun yung answer. Okay, so yung hinahanap niya. So, yun yung cash balance per bank statement. So, dito, mag-start tayo doon sa book balance sa 1,460,000. Okay, so yung credit memo, saan natin yan i-add? So, yung credit memo na 100,000 sa book yan, 100,000 plus credit memo din na interest, 10,000. Add din natin. Tapos yung NSF check, debit memo yan. So, minus debit memo. Kay book din yan. At magkano? 130,000. So, minus natin to. Then, yung bank service charge, debit memo din yan.
na magkano 2,000, so deduction din dito. Tapos yung debit memo din natin na 3,000 others bank service charge, so minus debit memo na magkano 3,000. Okay, then outstanding checks, yan ay bank reconciling item, so minus, so minus outstanding check kasi yan ay bank reconciling item na i-record na ni book pero hindi pa na i-record ni bank. Diba? So ito, 200,000. So minus 200,000. Okay? Deposit of February 28, yan yung deposit in transit. Yan ay bank reconciling item plus deposit in transit of 85,000. Okay? And yung error, sino nagkamali? Pag adjusted balance method, kung sino yung nagkamali, doon natin inia-adjust. Sino nagkamali dyan? Si bank. Na-ideduct niya kay Axel. Pero dapat yan, ay na-ideduct niya kay Able, pero dapat i-deduct niya kay Axel. So para ma-correct natin yun, so ang gagawin natin, plus, no, yung error. So i-add natin, magkano 20,000. Okay, so ano mapapansin, saan sila nagkaiba? Dun sa bank reconciling items, baligtad sila. Outstanding checks dito plus dito minus. Deposit in transit minus dito plus dito. Yung error minus dito, dito plus. Kasi dito sa adjusted, yung correct, yung tama, yung sinusunod natin. So dito sa book to bank, kung ano yung ginawa ni bank, yun yung sinusunod. Okay? So pag ganyan, kuhanin lang natin yung adjusted balance method. Ito na yung adjusted balance method. So kung magkano yung nasa book, yun din yung nakay bank. Kaya yan ay 1,460,000 plus 100 plus 10 minus 130 minus 2,000 minus 3,000. So ang adjusted cash balance ay 1,435,000. Ito yung adjusted. Kung 1,435,000 yan, so dapat ito din 1,435,000. Kasi pag adjusted, balance sila, di ba pareho sila. Ngayon, anong gagawin natin? Mag-work back ka para makuha mo yung unadjusted bank balance. So yung plus magiging minus, yung minus magiging plus. So kaya 1,435 minus 20 minus 85 plus 200. So ano mapapansin? Ganito lang din. Ito lang yung ginawa natin, di ba? Katulad lang din sa book to bank kasi since nag-start ka sa 1,435, so binaliktad natin yung error na plus magiging minus. Ito yun, na minus din dito. Yung 85 plus dyan sa adjusted, minus din natin. Yung 200 na minus magiging plus. Diba? Pareho lang sila. So alalabas din dyan is 1,530,000. So pareho lang din sila na ang sagot ay 1,530,000. So, kaya yan, pwedeng gamitin yung book to bank and yung adjusted balance method. Okay? So, ganyan lang pagdating sa book to bank.